Hi guys, this is Mami Ann and back again with my mini vlog. Ito na nga pala yung part 2 ng transformation nitong si Beetle. Kaya nga pala naging Beetle yung pangalan niya kasi yung truck na yan na blue at orange ay salagin to kung tawagin sa Subic. Kaya nga naging tawag na din talaga namin dyan salagin to. Ayaw naman ng driver at Beetle na nga lang daw. Pagkaubos nga ng ilang drum na masilya, ayan, bali nag-primer na tapos ngayon naman papatungan na yung kulay niya. Bali ako naman ngayon yung namili ng kulay. Noon ko pa talaga gusto yung kulay na army green. Para sa akin, lalaking lalaki yung kulay niya, ganon. Pagdating naman sa mga stainless na accessories at yung mga design ng dump box na yan, si Sugar Daddy na ang bahala. Siya na yung gumagawa ng minota niyan, yung mga sukat, tapos ipapatupi na lang sa may San Simon. Akalain mo palang may tinatagong talento si Akla. Inuna na ngang bogahan itong dump box, tapos yung sinunod naman itong cowl. Doon naman sa pintor, panoorin nyo na lang yung part 1, nandun naman si Kuya Dexter. Dalawa sila nung kapatid niya na nagpipintura dito sa amin, si Paring Buddy. Halos talaga nung mga gumawa ng truck na yan, mga taga San Miguel, kaya naman napakatalentado nila. Talentado ka ako ha, baka naman kung ano pa narinig nyo. Mai-flex ko na nga din at ang gamit nga pala naming battery dyan ay Inco battery. Maisasuggest ko lang din para hindi agad maluma yung truck nyo or mag-fade nga yung pintura, ang piliin nyo ng brand ng pintura, yung maganda, yung quality. Tapos nasa pintor naman na nga yan kung gano'n niya kakapal gusto para hindi agad nag-fade yung pintura. Tapos yung ginagamit nga din naming sabon para safe ang pintura ay platinum. Uy, nakapagsingit pa nga ng promotion. Ito naman pala yung loob ng cowl, Diyos ko. Bali, papalitan na nga din pala namin to ng buong dashboard. At yung upuan naman ay ipapa-upholstery na lang natin kay Maui. Hindi ko nga alam kung napamura ba kami sa truck na to o napamura ng literal. Charot. May mga nagtatanong na nga din kung magkano na ba yung nagagastos namin dito sa truck na to. Pasensya na po at kinalimutan ko na po. Pagkalipas nga ng mga ilang araw, natapos na yung cowl, yung dump box, ang isusunod naman ay yung chassis. Saludo din sa mga manggagawa ng truck na yan dahil grabe, katrika ng araw, nandyan sila at naggagawa ng truck. At nung tuyo na nga yung pintura, maglalagay naman kami ngayon ng mga chrome accessories. Para mas madikit nga, dinadagdagan pa namin yan ng 3M. Alam nyo na kung saan kami bumibili ng accessories, dito lamang kay Beats Auto Shop. Para sa akin ay mas affordable talaga yung mga accessories sa kanila, kaya naman sa kanila na talaga kami bumibili. One-stop shop na nga din dahil lahat ng chrome accessories ng truck na to, sa kanya lang din namin nabili. Ito nga pala yung kanilang Facebook page at located lamang sila sa may Caloocan. Pwede nyo nga din palang i-waste yan para naman mas mabilis yung mapuntahan. At nung kinabukasan naman ay nagpunta naman kami ng San Simon dito sa may Tulaok para nga magpatupi. Pinatupi namin yung checkered plate na ibabalot doon sa may side grill. At may mga konting bakal din kami na pinatupi. Simula nag-tracking kami, dito na talaga kami nagpapatupi ng mga bakal. Bagong renovate nga lang din pala to dahil nung huli kong pagpunta dito hindi pa ganyan kaayos yung tupian nila. Binabaha pa nga din pala yung pwesto nila na yan sa may San Simon noon, kaya siguro inayos na. Kaya nga nung pagbalik ko, nakaayos na pala ako itong nila, tupian nila. Inagahan na nga din pala namin yung pagpunta namin dito dahil nga baka mapila pa kami. Dito kami nagpatupi ng tapalodo, ng palo. Saka ayun nga yung mga checkered plate na ipinambalot namin sa may side grill. Ito nga pala yung Tulaok Fabrication na located lamang sa may San Simon, Pampanga. Nagkakat sila, depende sa size na gusto mo, basta dala mo lang yung minota. Nagkakat at nagtutupi. Shout out! Tagalog son! Ito na pala yung mga napatupi namin na checkered plate. Sabi nga ni Sugar Daddy, siya na nga lang daw yung magbabalot ng side grill. Kung alam ko nga lang nasanay pala siya, di sana pati itong bumper namin, siya na lang din ang nagbalot, diba? Di nakatipid pa kami ng pagbabayad sa labor, diba? Niloloko ko nga siya, bakit hindi na lang tayo tumanggap dito ng mga truck, tapos kami na lang din yung mag-high side. Sabi niya nga napakadami ko daw plano sa buhay. At nung okay na nga yung side grill, inilipat na nga ng pwesto para ikabit na unti-unti yung mga accessories. Pinabasalan na nga din pala namin ito ng wiring kay Boss Bal. Ito nga pala yung Facebook page niya at isa sa mga pioneer na electrician niyan dito sa may San Miguel, Bulacan. Pinaayos na nga din pala namin yung aircon neto dahil nga magpapasukat na din kami. Kukuha na kami ng sticker ng Kalam sa may Pampanga. Ang galing gumawa niya ng aircon, feeling mo nasa Alaska ka na, ganun. Maninigas na nga lang talaga yung pangamo sa lamig. Ito nga pala yung Facebook page niya, Jeric Galicia. PM na lang kayo sa kanya kung gusto niyo din magpagawa ng aircon.
Hindi pa nga pala nababuffing yan, pero pinasukatan na muna namin para magkasabay-sabay na ng schedule. May low na nga pala yung dump box niyan para hindi masyadong magasgas kapag magkakarga ng graba. May mga kulang pa palang pyesa, kaya naman nagpunta muna kami dito kay Sesmil. Nakaka-PO nga pala kami dito at isa na to sa pinakamatandang auto supply dito sa may San Miguel. Saka matatanda na rin yung nagtitinda. Charot. Baka din ako bigyan ng pyesa niya ni Kuya Buboy. Ganda pa naman ang kaway. Ikinabit na nga din nila itong smiley at yung mga ilaw sa may side light ay hindi pa pala nakakakompleto. Special thanks nga din pala kay Moja at kay Banjo dahil tumulong din sila sa paggawa ng truck na yan. Abay dapat lang, diba? Dahil sila naman ang hahawak ng unit na yan. Paano? Tatay ka daw babae. Parang babae. Oo. Kailangan nga sila maganda. Ganun pala yun. Ayun, ganun pala yun. Kaya pala makinis. Iba pala talagang hihimas itong magkapatid na to. At ito na nga yung mga kwentong barbero dito sa may garahe. Etong si paring Buddy nga bumaba na at kailangan daw maganda ang pagkakahimas dito sa may dump box para maging makinis. Tapos ikinunik na sa mga babae. Kaya ka nabubugbog ni Mari Ayan pala, pinabalikan nga pala namin yan kay paring Buddy at kay Kuya Dexter para nga maibuffing na. Yan po si Buddy. Ayan. Kaway ka naman dyan. Hindi ako si Buddy. Ay, hindi ka ba si Buddy? Oo, hindi ako pagdala si Buddy. Kamukha mo kasi Parang gusto ko na nga lang talagang magselos kay Moja dahil yung unit ko hindi naman yun na buffing. Samantalang itong truck ni Moja, ayan, napakakintab. Thank you nga pala Kuya Dexter and paring Buddy. Hanggang sa susunod na project ulit at hindi kami magsasawang magpagawa sa inyo. Simple lang din naman yung truck na to, hindi naman kagaya ng ibang truck na sobrang bonggang-bongga. Pero masasabi ko din na napakalaki na nung iginanda ng unit na to simula nung nakuha namin. Pagdating naman sa mga ilaw, hindi naman siya naka-running light, ganyan lang, simple lang. Yung side grill din, alam ko lalagyan pa din ng ilaw yan. Hindi pa nga rin pala to napapatint at napapalagyan ng mga sticker. At nung kinabukasan naman, ayan, pinatint na nga pala namin. Ganyan nga din pala yung tint nung truck na blue. Kapag kaganyan kasi yung tint mo, tapos lalagyan mo pa ng kortina, nakakabawas talaga ng init. Ito na pala yung itsura ng loob niya at lalagyan pa lang yan ng kortina. Thank you so much, Mawe Upholstery. Nung pagkatuyo nga ng kortina, nilagay na dito kay Beetle. Bali, ayan pala yung kortina namin, inilipat namin dito kay Beetle. Bago pa naman yan, kaya ibinigay na namin sa kanila. Dahil may mag-i-sponsor sa amin ng bagong kortina. Huy! Fresh from Japan. Grabe naman, sobrang excited na nga din ako. At ayan na nga yung naging transformation ng truck na nakuha namin sa may Pangasinan, San Jacinto. Ayun lamang. Thank you for watching. Bye-bye! Pahabol nga pala para daw sa mga gustong mag-order ng Smiley, i-PM nyo lang si Beats Auto Shop. Limited stock lang at baka maubusan pa kayo, kaya ano pang inaantay nyo, PM na. Bye!